Mapagpalang hapon po Kuya Bal, Ate Edna and Kalingap Rob at sa buong team ng Kalingap. Magandang hapon po mga Kalingap at sa hapon pong ito ay naandito sa isang barangay ng Lopez, Quezon. Tandaan, meron po tayong na-vlog dito na isang ina, single parent na iniwan ng kanyang asawa. At iniwan din sa kanya ang dalawang anak. At siya po ay solo niyang itinataguyod yung kanyang dalawang anak. Siya po minsan ay nagagamas po ng damo. Minsan po ay nagkokopras. Minsan po ay naglalabada. At marami pang iba ang kanyang ginagawa na marangal na trabaho upang ang kanyang anak ay maitaguyod niya. Ano mga Kalingap? Ito, siya po ay muli nating papasyalan at pupuntahan para kumustahin. Lalo na po ngayon mga Kalingap, sa darating na Lunes ay pasukan na at kumustahin natin yung isang ina ng tahanan na solo niya na kung saan ay binubuhay at itinataguyod yung kanyang dalawang anak. Tayo po mga Kalingap at magandang hapon po muli o magandang gabi sa lahat. At shoutout po yan kina Ate Levin, kina Ate Bebri, Ate Eddie Wow, kina Ate Doldo Mondon, Tita Inday PB, magandang hapon po. At yan, kina Memberto Suman, magandang hapon. Kina Ma'am MBXR. At sa lahat po, magandang hapon po mga Kalingap. Shoutout din kay Sir Maestro 21 TV at kay Sir Berador. At kumustahin po natin ang sitwasyon o kalagayan po ng buhay nila. Tayo po mga Kalingap. Magandang hapon po. Mga Kalingap, muli natin bibisitahin si Ate Vance dito sa lugar nila. Ang hapon po sa inyo. Magandang hapon po naman. Kumusta na po nanay? Patuloy nga po ina nagtatrabaho. Ay di. Ayun. Naiwan sa akin. Wala pala si Ate Vance dito. Wala po. Bali yung kanyang dalawang anak ang naiwan. Parehas na nag-aaral po yan ay. Opo, dyan sa sa elementary school sa Pansol. Kung inyong naaalala nanay, ako po yung charity vlogger na bumisita dati dito noon. Opo. Kay Vance. Kumusta naman ang pamilya? Ito po, may dalawa akong anak na binubuhay ngayon at wala na po akong asawa. Umisa na po sa ibang bahay, sa kumari ko. Ayun lang. Ay, 5 taon na po kaming hiwalay, kaya ako na lang nagsusuporta sa dalawa kong anak. Ito po, tinataguyod ko po yung dalawa kong anak, nakakaraos naman po kami kahit makakain naman po kami 3 beses sa isang araw. Ngayon. Ibigay ko naman yung sa mga anak ko. Pero, syempre, kahit mahirap na trabaho, ginagawa ko para sa mga anak ko. Hindi ka nga, pero hindi naman marangal ang trabaho. Mas piliin ko lang po magpakahirap. Opo. At ngayon po ay nais ko po siyang kumustahin at ang kanyang mga anak. Opo. Wala na pala rito si Vance, nanay. Wala na po. At nagtrabaho nga po. Ano nga po nung mga gamit ng mga bata. Yung mga gamit kasi mag-aaral. Anong grade nitong mga bata po? Ano po, isang grade 6 saka isang grade 3. Isang grade 6. Kumbaga, ano kung masasabi nyo nanay kay Vance? Bali siya ay inyong manugang, Ay, wala din po ako maibigay din ako may nag-aaral din. Nag-aaral May din. mga apo pa rin akong sinusuportan. Diyan nga sila. Ibig sabihin nanay, ang ama ng mga batang anak ninyo. Ay, ano po, naghiwalay na sila. Naghiwalay na ho. At meron na bang pamilya? May pamilya na rin po. May pamilya na yung asawa ni Vance, kumusta naman po? Sa akin nga po minsan minsan ay kami ay dito, ay kalimitan, hindi ako nandun sa amin. At may mga anak din at apo rin ako nag-aaral. Isa natutulog yung dalawang bata? Doon po minsan sa bahay. Tapos dito rin minsan? Ayun. Ilang araw na kung wala si Vance o ilang linggo? Mga 1 linggo lang po. 1 linggo. Di po ba si Vance ay naikwento nga niya sa akin, siya po ay nagtatalok. Ay sabi ko, sinabihan ko po ay magdilinsa muna ng ng mga bata at wala pa naman talukan. Tapos minsan pala siya ay na-extra rin sa pagkukupra. Katulong din po latulong din sa mga kamag-anakan namin na ipon po ba ng nyug. Tapos minsan naglalabada daw po. Naglalabada din po siya. Ayun pala si... Sana nga po at wala. Ayun, kumusta naman po?
Kumbaga ay talagang tinaguyod ng inyong manugang ano ho, Opo, ang ano. na kahit na iniwan siya ng kanyang asawa, Opo. ay Na i-survive naman yung ano ng mga bata. mhm. Mhm. Eh kumusta naman po yung inyong ano, anak, yung magulang ng mga bata? Ay, ayos naman po. Yun namang ama ay minsan ay nagpapadala rin pag Ay. talagang ano ay kasi kulang at kulang din po. Yan, nagpamilya ng iba ano. Hindi po nagkasundo ay di ano, Yun nga lang ho, ang kawawa ay yung mga bata. mga ano. bata at ano, Pero masipag si Vance ano ho. masipag po. Yan ang pasasabi niyo sa manugang niyo at Ay wala po akong masasabi na sa manuga ko. Kahit po ano, iniwan ng asawa, hindi naman siya nagpamilya ng iba. Inaanuhan po itong mga bata. yun nga, yung kagandahan kay Vance ano ho, Mhm. na kahit siya iniwan ng inyong anak Opo. ay Mhm. kumbaga ay nagsikap para maitagod yung Na kanyang mga anak. taguyod. Ito ay nang iwanan ay pre-elim. Ito naman ay grade 4. Itong isa kong grade 3. Ilang taon na po na Mga 3 taon na po. mga 3 taon na ho pala ano, Mhm. na iniwan yung ano. Eh, hindi nga po nagtatrabaho, nag-ano, dito lang. Ay, sabi ko, ay magpapasukan. Ay, wala man lang tayong ano niyang sa mga bata. Saan sa Manila ho nagtatrabaho? Nasa Quezon City po yun. Sa Quezon City ho nagtatrabaho. Malayo-layo. Taga rito din po yung naging amo. Ah, ano po niya gawa sa bahay? Sa, ano po siya, magyayaya siya ng bata. Yan po pala. Ito naman po mga batang ito, kahit po isa po sa amin. Ay di kaya paratag din yung... Hindi kagaya po, Lunes, pasukan na ho. Opo. Wala pa nga po hindi pa nga po nakakapagpadala ay. Wala pang gamit ho. Mhm. Wala pang notebook. Wala pa po. Mga notebook. Ay, kailangan yun kasi Lunes. Saan po papasok yung mga bata na eh? Doon po diyan po sa school po diyan sa Pansol. Ay napa-enroll ko lang po kanina. Ay may bayaran pa raw. Ay di na bili ko muna ng ay binayad ko muna. Sabi ko umpisa pa lang naman. Ay di pag may isang notebook naman sila ay di. May isang notebook na ho. Wala pa nga po hanggang linggo. Ilan notebook ho ang kailangan ng mga bata? Ano po ito ay 8. Tig-8 po. Tig-8 notebook, ano ho? Na grade, pang grade 6. Pang writing. Saka ito grade ano itong bunso ho? Grade 3 po. Grade 3 yung bunso. Ilan taon na po kayo na eh? 63 po. 63 na po kayo. Yun po pala ano ho. Ini, anong pangalan mo? Anong masasabi mo kay mama mo? Namimiss mo si mama mo? Nagtatrabaho daw mama niyo sa Maynila, kuya. Para daw meron kayong may pambili ng notebook sa pag-aaral, ano? Naiigi nga po ang ulo niya mga batang ngayon. Katulad ito, may medal. Ay palibasa at na-absent. Ay di nawala lang award. Kaya talagang ganun talaga ang isang magulang na gagawin ang lahat para sa mga anak. Pero natawag naman no. Hindi ko pa po isang araw tumawag. Ito may inabot sa akin si Bibi. Oh, Bibi, ano ito inabot mo sa akin? Ano daw yan? Contact number. Ito yung contact number ni mama mo. Yan, mga kalinga po, nagbigay ng contact number si Ate Vance. Yan, yung nanay ng 2 bata at manugang ni nanay. Nanay, ano nga po? Rosita po ang pangalan ko. Si Nanay Rosita pala. Yan, ang biyanan ni Ate Vance. At ayun, paano po yan? Kumbaga ay, sa palagay niyo, uuwi yun si Ate Vance. Ay, hindi po yung basta makakauwi at may alagang bagong anak. Nag-aalaga ng bata. Iniiwan nga po ito sa akin. Ayun, ang medyo masakit nanay. Di pag wala pa ding suldi, di kami rin ang sakripisyong Kumbaga nanay ay sa hirap ng buhay. Kaya nga po. Kumbaga ay tinitiis na malayo din sa mga anak. Opo. Tapos mag-alaga ng ibang anak ng bata, Kaya nga po. Para may pangsuporta sa mga anak. Suporta sa mga anak. Ganun para makapag-aral. Para makapag-aral, Talaga naman na kailangan nanay, Opo. Para makapag-aral yung mga bata. Makapag-aral. Nini, kuya, wala pa daw kayong notebook. Wala. Paano yan? Pasukan na sa Lunes. Paano yan? May notebook ka na, kuya?
Ikaw ate, bibi, wala pa rin mga notebook. Wala pa din po. Baka may awaan Diyos sa linggo ay ano. Kasi pasukan na nanay Kahit pa paano siguro naman na yung ama ay magpo-provide din ng ano. Oo, nawa sige po nanay, Rosita. Rosita po. Ako po yung napapasyal para kumustahin uli yung mag-iina po rito. At yun po. Dahil nga ho, si ate ay baka walang sideline sa kanya para sa pasukan ng mga anak, naparito po ako. At Wala nga po ay talagang dahil nabanggit nga po ninyo, wala pang mga notebook yung mga bata. Mag-abot na lang po ako nanay, pambili ng notebook po nila. Kayo na lang nanay ang bumili. kaya nga Kayo lang pong bumili at meron tayong kaibigan na nagpapaabot po. Si Ate Levin. Yan. Si Ate Levin po ay isa sa mga nakapanood sa interview ko kay Ate Vance. At yun po nanay, tig 8 notebook po. At kayo lang pong bumili At para sa Lunes ay makapasok yung mga bata. Gusto niyong notebook? Anong pangarap mo kuya paglaki? Sundalo. Sundalo. Gustong maging sundalo. Ay, ikaw, be. Ay, doktor. Kuya, pag sundalo ka na, huwag mo kong kalilimutan ha. Sundalo at doktor ba? Walang imposible kay Lord. Nanay? Sipin niyo, mga bata pa lang ay talagang may mga pangarap na sa buhay. Kaya nga. At andyan naman yung suporta ng mga magulang at kayo rin po bilang isang lola. Yan, sige po. Kaya nga, gusto ko nga rin po yung pag may awaan Diyos at yung anak ko nakatapos ay wala naman ng ibang kung hindi ako, di makakatulong din ako dyan sa mga apo. May awaan Diyos at buhay pa. Malakas pa si nanay. At ayun, sige po Nay Rosita, tayo po'y manalangin muna. Pray tayo. Panginoon, ikaw po ang magpala kay Nanay Rosita sa kanyang mga apo. Maging sa mga magulang ng batang ito kay Vance sa kanyang paghahanap buhay sa Maynila, sa kanyang pagsasakripisyo, ang mawalay sa mga anak, Lord, ay pagpalain mo po siya ang kanyang hanap buhay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po nanay, at yan, galing po kay Ate Levin. Ay, kayo na lang na ang bumili, ng mga notebook ng mga bata. Yan, ito po ay, siguro, sapat na po ito pang notebook po ng mga bata. Nanay, Yan, galing po yan kay Ate Levin. Yan, pangbili po ng notebook. Bahala na kayong bumili nanay. Opo. Ko na lang po. Para yung mga bata po ay merong may magamit na sa Lunes sa pag-aaral po nila. Salamat na, ako ituloy na rin po ha. Salamat din po. Ano masasabi niyo kay mama niyo? Mahihain. Sige po nanay, salamat po and God bless po sa inyo. Salamat po. Mga kalingap, maraming salamat po. Yan kay Ate Levin. Tayo ay nag-abot po tayo ng pambili ng gamit po ng mga bata. At yung nanay po ng bata ay nagtatrabaho po sa Manila. At yun nga po dahil sa kakapusan at mag-aaral ang kanyang mga anak, nagsakripisyo si Ate Vance na mag-alaga ng ibang bata kaysa alagaan niya ang kanyang mga anak. Siya po ay namasukan bilang tagapag-alaga ng anak ng iba. Dahil din sa hirap po ng buhay. At yun nga dahil ang kanyang asawa ay meron ng ibang pamilya. Kaya muli, marami pong salamat sa lahat ng mga sumusuporta, sa mga nabablog namin, napupuntahan namin. Marami pong salamat mga kalingap. Ayan, salamat po at pasuporta po ang mga kasama natin dito sa Landing Pad ng Lopez, Quezon. Kalingap Lydia, Billiones Frank, Kalingap Jubal. Pasuportin po Shirley Morelo Vlog sa ating lingkod, J. Morelo Vlogs po. Yan, maraming salamat po and magandang gabi mga kalingap. Mabuhay po ang Team Kalingap. God bless sa ating lahat.